Dito sa Nagcarlan, meron na ring e-bike ang Rusi model EB1. Nakakatuwa naman itong si Rusi. Kita nyo, nag-level up na talaga sila. Meron na rin silang e-bike mga ka-riders. Ito po yung kauna-unahang e-bike ng Rusi Motorcycles. Ito nga po yung Rusi EB1. Kararating lang po nito kahapon mga ka-riders. Dito nga po ito sa Rusi Nagcarlan Outlet. August 20 po nang ito'y dumating. So ngayon nga po ay 21 holiday. Ayan, available na rin po dito mga ka-riders sa Rusi Nagcarlan Outlet. Bago po magtawanan yung piling mayaman nating mga ka-riders, alam nyo, ginawa po itong e-bike ng Rusi para dun po sa can't afford na makabili ng mga motorsiklo. Pero kailangan ng service sa trabaho, sa school, at sa pang-araw-araw, pamamalengke, at pagpasyal na rin siyempre. Then ano nga bang naiisip natin kapag Rusi? 4 na letra lang po. Hindi po sorry ha. Mura ang mga motorsiklo at e-bike dito po sa Rusi. Okay, alamin natin ang presyo nitong si Rusi EB1 na e-bike. Tingin ko parang ito na po ang pinakamurang two-wheeler na e-bike. Dito nga po sa Rusi Nagcarlan Outlet. Ayan, ang cash price po niya ay nasa 21,000 pesos. And then sa installment po, 3,000 lang po ang kanyang down payment. Sa monthly installment niya sa 12 months, 2,310 minus 200 na rebate. And then sa 15 months, 2,150, then 200 pesos na rebate. So may dalawa lang po siyang option ng paghuhulog. Isang 15 months at saka isang 12 months. So simpleng-simple lang naman yung kanyang looks, para lang bisikleta ang itsura, di ba? Pero sa headlight niya, makakita naman natin yung kanyang projector lamp sa gitna. Siyempre LED po yan. Malaki yung headlight niya. Hanggang sa turning signals niya, flexible. At pabilog yung kanyang turning signals, di ba? All LED po yan mga ka-riders. Dito sa kanyang taillight, stoplight at turning signals. Although maliit lang po siya, pero all LED na po yan. Siyempre meron din siyang carrier na basket dito sa harap. Plastic lang siya mga riders ha. Nung una akala ko bakal eh. Buti meron siyang manual mga riders oh. Makikita natin yung ilang specs niya. Then full digital rin yung kanyang instrument panel. Check natin kung may battery ha. Mamaya i-activate ni Sir Derwin. Although makitid po yung kanyang footboard, mahaba naman siya. Kaya kahit mahaba paan natin, saktuhan lang. Yun nga lang, hindi tayo pwede bumuka dito. Talagang dikit lang ang tuhod. Then dito po tayo magcha-charge. Ayan. Then pag dalawang tao, pwede na rin magkakapag-angkas tayo. Siguro bata lang ang pwede natin i-angkas dito. Huwag tayong mag-angkas nung masyadong mabigat. Kasi baka umigtad o umangat yung harapan ng ating e-bike. Front tire ha mga riders. May sukat po ito na 60 by 100 by 10. Tubeless na po yan. And then Chaoyanggo ang kanyang brand. Then maganda yung front fender. Ang haba oh. And then gumamit po ng side hydraulic dito po sa kanyang front suspension. Then sa preno po naman, drum brake po dito sa front. Then same size po dito sa rear tire. 60 by 100 by 10. And then mahaba po yung kanyang tire hugger. Mababawasan yung dami ng talsik ng putik dito. Meron pala siya ditong apakan, hindi ko napansin. Ito, plastic magkabila. Then ganoon din po ang preno dito sa rear, naka-drum po. Mechanical damping naman po ang kanyang rear suspension. Nga pala, 3 kulay po ang available dito po sa Rusi EB1. Meron po siyang blue, red at saka white. And then magbubukas po tayo ng kanyang underseat. Dito sa ilalim po ang susian. Okay, meron pala siyang malalim na U-box mga riders. So ayan, dito po ang pwesto ng battery.
4 na peraso po ang battery pack na nilalagay dito. And then dito po sa kabila, hindi lang natin alam kung detachable ba itong upuan na to. Akala ko U-box po ito na nabubuksan, pero hindi po, controller po pala ang laman ito. And then buti meron siyang sandalan. Sigurado malalaglag ang ating kaangkas pag wala ho nito. Then ang full charge po niya, maabot po ng 6 na oras. Dito po tayo mag-charge mga riders, ha. And then sa kada 6 na oras po na full charge niya, kaya niya pong mabot ng mga 50 kilometers na distansya. At meron po siyang maximum speed na 40 kilometers per hour. Kaya sa mga average height na Pinoy riders po, sakto po sa atin to. Sa kanya pong dimension, meron po siyang length na 1,620 mm at lapad na 650 mm at height po na 1,030 mm. Sa curb weight, tumitimbang lang po siya ng 40.2 kilos. So mabigat pa po dito ang isang kapang bigas mga riders. And then sa ground clearance, 110 mm po. Seat height naman, 710 mm. Kaya napakababa lang po dito mga riders. At meron po siyang wheelbase na 1,170 mm. Then malakas din po yung kanyang power. Kita nyo, 500 watts na po siya mga riders. Then lead acid po yung klase ng kanyang battery. Wala lang po dito mga riders, pero try natin, baka ma-activate ngayong araw. Battery capacity po niya, 48 volts, 20 amperes. And then ang battery weight naman po ay 24 kilograms. Wala siyang center stand mga riders, side stand lang po. So, test natin ha. Tayo ay 5'8". Kita nyo, siyempre mababa lang siya. Nakatayo na tayo. Pagupo, napaka-komportable. Maliit siya tignan mga riders, pero pag nakasakay ka na, medyo mahaba rin siya oh. Komportable yung kanyang upuan mga riders, napakalambot po oh. Siyempre e-bike to, malambot siya, para ka lang nakabisikleta. Malambot ang handling mga riders. Yun lang dito sa kanyang floorboard. Sigurado medyo piki tayo dito. Ayan, dikit ang hita. Dikit oh. Sana nila para ng konti, di ba? Para medyo buka naman at makasingaw. Then sa rear brake, medyo mahina mga riders ha. Adjust lang to. Yan, sagad siya bago siya kumagat oh. Then sa kanya pong front brake naman, drum brake din. Ganun din po, mahina. Adjustment lang to mga riders. Then sa kanya pong rear suspension, sakto lang mga riders, hindi naman siya ganun kalambot, hindi rin naman matigas. Pero syempre, wag niyong idadaan po sa mga mababato at malulubak. Ingat-ingat lang tayo kasi magaan nga po to. Pwede tayong mabuwal pag biglaan po tayong napahams o napalubak. Ang komportable niya mga riders, hanggang no? Para ka lang naglalaro dito. Alam niyo, marami pong advantage at disadvantages dito sa e-bike. Siyempre, una, sa advantage po niya, kakatipid tayo sa gasolina dahil di kuryente lang siya. At low consumption naman sa kuryente itong charging ito. Pangalawa nga po, magaan siya, mabilis isingit, at siyempre eco-friendly pa. Wala na yung usok na madumi na binubuga. At ang pinaka-importante sa lahat, siyempre wala itong huli. Hindi pa natin kailangan ng lisensya at rehistro ng e-bike dahil pag malapitan nga lang po ito. Pero yun nga lang po, ang disadvantages na aabuso na ng ilang mga manufacturers. Marami na po kasing nagpo-produce ng mga e-bike or four-wheeler na mabibilis na at dapat ho ay magkaroon ng ruling sa gantong e-bike para ho yung safeness ng bawat isa ay mapangalagaan po. At ang disadvantage nga po naman, medyo delikado po to lalo sa mga dumadaan sa highways kasi hindi ho tayo kita. Tapos magaan siya pag tayo po ay nadaanan ng mga rumaragasang truck o kahit yung hangin lang nila. Pwede ho tayong mabuwal at madala. At yun nga po, limitado yung distansyang kaya niyang takbuhin. So, ang maganda ho rito, magdala tayo ng extrang battery in case na malobat po tayo. Okay, laki pala ng battery niya, Sir Derwin. Shoutout sa iyo, Sir Derwin. Ayan, pinagbigyan tayo ni Sir Derwin na ma-activate. Kaya makikita po natin yung kanyang panel. And then siguro matest na natin kung maganda pa ang kanyang performance. Ito po yung kanyang size sa 6-DZ F-20. Sir, may idea ka kung magkano lahat yung battery na yan? Wala pa, sir. Wala pang presyo. May lifespan to na umaabot sa 3 taon. Occupied po pala itong U-box niya ng 4 na battery. So wala po pala tayong U-box mga riders na pwedeng paglagyan ng ating mga gamit. So dito na lang sa ating carrier. Malaki rin naman siya mga riders.
mapapansin mga riders, meron pala siyang remote. Ayan, keyless din pala siya mga riders. So, disusi na, meron pa rin siyang keyless. Sige, testingin natin mamaya ha. Medyo nakakalito lang mga riders ang installation kasi series po yung kanyang mga wiring. Kaya be careful at baka mag-short pag nagkamali. Opposite siya, no? Ganun. Okay, yan. Activated na mga riders. So, ayan yung kanya pong standby na letter B. So, parking siya. Ayan, full charge siya mga riders. So, yan, hindi pa ho ito nagagamit ha. Sir, check natin yung mga ilaw. Ayan, ang lakas ng kanyang projector lamp mga riders. So, puting-puti. Sir, pakitry nga po ang kanyang turning signals. Ayan, pag nag-turn signals po siya, may tunog. Kaya para hindi tayo makalimot magpatay ng turning signals kapag liliko tayo. Nakaka-confuse po kasi yan sa mga nakasalubong natin pag naka-turning signals tayo. Parang robot yung kanyang busina mga riders. And then check natin yung kanyang tail light. Sige, pakipreno nga sir. Ayan, dito po ang stop light. Sir, isa pa nga pong turning signals kasi hindi ko masyadong pansin eh. Kaya maliit nga yung kanyang turning signals mga riders. Kasama na dito sa tail light niya. Sir, sa kabila nga po. Okay, malakas yung sound niya, di ba? Okay. Dito po sa kanyang button, isa lang siya, dito yung power button niya. Then meron po siyang alarm, unlock and lock ang kanya. So pag inactivate natin yung kanyang alarm, halimbawa, ayan. Then pag ginalaw, ayan, mag-iingay siya mga riders. Then pag papatay natin yun, unlock lang. Okay, kapareho din naman po ng mga e-bike na mga naunang lumabas. Ayan, sa mga taga Nagcarlan po o dito sa Laguna, sa mga interesado po, available na rito sa Rusi Nagcarlan Outlet, ang Rusi EB1 e-bike. Welcome to Rusi Nagcarlan Outlet. Hanggang sa muli, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.